Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 321. Nais mong makasama si Fane dahil dito. Si Selena ay labis. Galit at hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ng kanyang ina. Hoy, maaari mo bang hintayin ako upang matapos? Ngumiti si Fiona ng mapait at nagpatuloy. Sino siya? Siya ang anak na babae ni George family. Ginawa niya ang isang malaking eksena ngayon at dinala lahat ng kanyang mga kaibigan. Sa palagay mo gagana ba ito kung tinanggihan siya ni Fane sa harap ng lahat? Tumahimik si Fiona, kinuha ang isang tasa sa tabi, at uminom ng ilan. Siya bago magpatuloy, ang mocha ay mahalaga sa tao tulad ng Bart. Puno. Ito ay nakakahiya para sa kanya kung tinanggihan siya ni Fane. Pagkatapos nito, kami. Nakakasakit. Bukod, nangangailangan ng maraming lakas ng loob para gawin ito ng isang batang babae. Si Selena ay kaya hindi tumulong ngunit tumango matapos niyang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Totoo iyon. Ako. Narinig na si Sharon ay isang mabait na tao at marami siyang gawa sa kawang-gawa. Siya. Mga pananabik para sa pagkain ngayon at hindi makontrol ang kanyang gana, kaya imposible ito para sa kanya na mawala ng timbang. At, ito ang kauna-unahang pagkakataon na sinimulan niya ang isang pagtatapat at kahit na naibalik ako sa ginawa niya. Habang nagsasalita sila, tumingin si Selena. Si Fane, na nasa tabi niya. Tila gusto kanya ng sobra. Siya. Walang gana sa pagkain dahil sa iyo. Hindi mahalaga kung gusto niya ako o hindi. Gusto ko lang ang asawa ko. Kinuha ni Fane ang kanyang mga balikat at ang kanyang mga salita. Pinalakas si Selena. Ito ay medyo normal na ayaw mo sa kanya, hindi man siya magkaroon ng isang ikasampu ng hitsura ng aking anak na babae. Ang pangunahing isyo dito, siya ay mula sa A. First class aristokratikong pamilya at hindi namin siya maaaring masaktan. Bukod doon, siya ay mayaman, kung handa siyang maging pangalawang asawa tulad ng sinabi niya, sa palagay ko na maaari nating subukan ito. Kami ay magiging isang pamilya kasama niya at kami ay mayaman. Fiona. Hindi mapigilan ngunit tinukso ng pag-aari ni Sharon. Takot na makakasakit. Siya. Si Fane ay nasa isang awkward na estado. Naisip niya ito at sinabing, huwag mag-alala. Dahil narito siya para sa akin, aayusin ko ang bagay na ito. Lalabas ako at tatanungin siya upang umalis. Hindi ko mahihirapan ang natitira sa iyo. Maaari mong hilingin sa kanya na umalis. Hindi ako. Isipin na pakinggan kanya. Hindi mo ba nakita na maraming ang mga bodyguards kasama niya ngayon? Malinaw na dadalhin kanya sa pamamagitan ng lakas kung ikaw itanggi mo siya, patuloy ni Fiona. Sa palagay ko, mas mabuti kung tatanggapin mo siya. Sa ganoong paraan, makikinabang tayo sa kanyang kayamanan. Gayunpaman, hindi ka magiging ikakasal sa kanyang pamilya, magpapakasal siya sa aming pamilya bilang pangalawa asawa sa halip. Matapos niyang magmana ng mga pag-aari ng pamilyang George ang hinaharap, ang mga estates ay magiging iyo at sa atin din. Iyon ay napakaraming pera. Magiging mabuti sa hinaharap. Sa palagay ko nabulag ka ng pera. Umiling si Fane. Walang lakas at lumakad sa labas ng nag-iisa. Hindi mo na kailangang sundan ako. Sa labas, maaari kong ayusin ang bagay na ito sa aking sarili. Huwag kang mag-alala, maiiwan ko sila sa 3 minuto, okay. Huwag kang mag-away. Natakot si Fiona nang narinig niya ito. Fane, huwag mo silang labanan. Ang mga ito ay isang napakalakas na first class aristokratikong pamilya. Ang kanilang kapangyarihan ay naiiba sa pamilyang Clark at Hugo. Pamilya. Sa itaas nito, maraming mga makapangyarihang gwardya na kilala bilang mga tagapag-alaga. Sa ganitong mga pamilya, kung kami ay naiwan na walang mga pagpipilian, maaari mo siyang iwanan upang umalis. Una, sa palagay ko ay kumikilos lamang siya. Maaaring matuklasan niya na siya. Hindi ka gusto ng maraming oras upang huminahon. O baka mayroon siya isang bagong target at susuko. Natakot din si Selena. Alam niya na si Fane ay isang tao na nagnanais na malutas ang mga bagay na may karahasan. Gayunpaman, si Sharon ay mula sa isang first-class aristokratikong pamilya. Sa itaas nito, kailangan ng isang batang babae magtipon ng maraming lakas ng loob upang aminin ang aktibo. Malungkot siya kung siya ay tinanggihan ni Fane. Huwag kang mag-alala, hindi ako makikipaglaban sa kanila. Lumingon si Fane sa paligid at ngumiti kay Selena bago maglakad sa labas. Kabanata 322. Si Sharon, na nakatayo sa labas, ay labis na kinakabahan. Hindi niya magawa
Tulong ngunit higpitin ang kanyang mga kamao at ibinaba ang kanyang ulo sa takot. Alam niya talaga. Well na siya ay masyadong mataba. Gayunpaman, hindi niya makontrol ang kanyang sarili sa pagkain. Lalo na ang mga matamis na bagay. Ito ang naging dahilan upang makakuha siya ng higit at mas maraming timbang. Doon ay isang malaking posibilidad na tanggihan siya ni Fane dahil sa laki ng kanyang katawan. Sese, huwag kang mag-alala tungkol dito. Naniniwala kami sa iyo. Ang isang babaeng may kumpiyansa ay ang pinakagusto sa mundo at tiyak na magtatagumpay ka. Bukod, kakailanganin mo aminin sa kanya upang malaman kung nararamdaman niya ang parehong paraan. Paano pa niya malalaman? Hindi ka kailanman magtagumpay kung hindi ka magtapat, ngunit may pagkakataon kang gawin kung gagawin mo. Mahusay na subukan kahit na ang kinalabasan. Isang sexing babae na may balat na balat. At ang mga mahabang paa ay ngumiti kay Sharon at tila may magandang relasyon sila. Salamat, Seren. Ngumiti ng bahagya si Sharon at tumango. Naalala niya kung paano natawa ang iba sa likuran niya pagkatapos niyang mataba. Mayroong kahit na ang mga taong nanunuya sa kanya. Gayunpaman, hindi siya calculative dahil lamang siya ay may mas mataas na katayuan kaysa sa lahat. Pagkatapos ng lahat, siya ay mataba at iyon ay ang katotohanan. Ang kanyang tanging matalik na kaibigan, si Seren Smith, ay gumagamot sa kanya ng maayos at patuloy na hinihikayat siya. Naglakad si Fane sa labas. Biglang si Sharon nasa sabik. Ano ang iyong desisyon, binata? Agad na lumakad si Seren. Pasulong. Siya ay may isang pares ng malaking magagandang mata. Walang nakakaalam na siya. Naghihintay na gawing masaya si Sharon dahil naniniwala siya na tatanggihan si Fane. Sharon. Pagkatapos ng lahat, si Fane ay isang veterano at siya ay may isang hindi pangkaraniwang pag-uugali. Ipinahayag na niya ang kanyang mga saloobin at ang kanyang asawa ay mas maganda kaysa Sharon. Hindi ito magiging sorpreso kung tinanggihan niya si Sharon. Si Sharon ay talagang mapahiya sa ganitong paraan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pagkakakilanlan bilang tagapagmana ng pamilya ng George ay palaging nakakaakit ng pansin ng mga masa. Ang mga tao ay patnubay sa kanya kung ang balita ng kanyang tinanggihan pagkatapos ng pagtatapat sa A. Ang lalaking may asawa ay kumalat sa mga papel o sa pamamagitan ng mga salita. Sa hindi inaasahan, tumingin si Fane sa Seren malalim bago maglakad patungong Sharon. Ngumiti siya ng walang pasubali at mukhang nakikiramay kay Sharon na nasa harapan niya. Itinaas si Sharon ang kanyang ulo, kinagat ang kanyang pulang labi at sinabing, huwag mong sabihin sa akin ang sagot. Alam ko na ikaw ayaw mo ako, ngunit naramdaman kong nasa huli na akong 20s at ito ang unang beses na nakilala ko ang isang tao na talagang gusto ko. Hindi ako susuko ng wala. Ipinagtatapat ang aking damdamin. Sa halip na itago ito sa aking sarili, mas mabuti para sa akin magsalita ng aking isip. Gayunpaman, sinabi ni Fane, tanungin ang iyong mga kaibigan at bodyguard na umalis, maliban sa isang driver. Gusto kitang makausap ng pribado. Makipag-usap sa pribado. Naramdaman ni Sharon na parang nangangarap siya nang marinig niya ito at siya hindi makapaniwala. Hindi siya tinanggihan ni Fane o kinamumuhian siya, sa halip, gusto niya upang makausap siya ng pribado. Gayunpaman, mabilis niyang naintindihan na marahil si Fane nais na tanggihan siya at ayaw ng iba na masaksihan ito. Gusto niyang makatipid siya mula sa isang hindi nakakagulat na sitwasyon at pigilan siya na maging masaya. Ito ang tao ay talagang maalalahanin. Kabanata 323. Lahat ay maaaring bumalik muna. Howard, manatili at ibalik ako sa bahay mamaya. Ay! Nais na makipag-chat kay Fane. Tumalikod si Sharon at ngumiti. Bagaman siya ay mataba, ang kanyang ngiti ay napakatamis at nakakalungkot. Aalis kami. Kaagad, nabigo si Seren na hindi niya masaksihan si Sharon. Tinanggihan. Alam niya na ang taong ito ay hindi magiging interesado kay Sharon. Kung hindi, dapat ay magkaroon siya ng isang napakakakaibang lasa. Kapag naisip ni Seren kung paano si Fane ay ininterject ni Fiona para sa isang talakayan ng inilaan niya. Tumanggi kay Sharon, nadama niya na maaaring kumbinsido si Fane ni Fiona. Pagkatapos ng lahat, ang mayaman si George family at maaaring sumang-ayon siya dito dahil sa pera. Matahimik. Agad na naramdaman ang pagdaraya habang nakatingin sa bahay. Mawawalan siya ng pagkakataon upang maging masaya kay Sharon kung talagang sumang-ayon si Fane sa panukala. Oo, kayong lahat maaaring bumalik. Inihayag ni Sharon ang kanyang kamay at sinabing, pinasasalamatan ko ang lahat ng aking mga kaibigan na dumating dito para sa akin ngayon. Ituturing ko ang lahat sa isang pagkain sa ibang araw.
Panipi. Si Seren ay maaari lamang magmaneho kasama ang iba pagkatapos umalis ang lahat. Fiona. Tiningnan ang sitwasyon sa labas mula sa loob ng bahay at sinabi, ito. Ang binata ay talagang mabuti. Hindi niya kailangang gawin ang anumang bagay upang gawin ang lahat. Iwanan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakakita siya ng isang bagay at sinabi na nakakagulat, ito na. Kakaiba, bakit niya hiniling na manatili si Sharon? Mayroong isang driver at kotse. Naghihintay para sa kanila. Hoy, napunta sila sa ilalim ng malaking puno ng banyansa. Pagpasok, tumahimik siya at nagpatuloy ng maligaya, nag-isip ba siya? At nais na si Sharon ay maging pangalawang asawa niya. Magiging mayaman tayo kung gumawa siya ng tama. Pagpili, ina, ano ang pinag-uusapan mo? Sinabi sa amin ni Faye na hindi siya. Tulad ni Sharon at sigurado ako na hindi siya sasang-ayon sa kanyang panukala. Selena. Rolled ang kanyang mga mata kay Fiona at sinabing, sa palagay ko sinusubukan niyang iligtas si Sharon ng ilan. Nagkakaproblema sa pamamagitan ng pagtatanong sa iba na umalis muna. Pagkatapos ng lahat, siya ang anak na babae ng pamilyang George. Mahihiya siya kung siya ay tinanggihan sa harap ng napakaraming tao. Sa sandaling ito, sa ilalim ng Big Banyan Tree, Sharon palpitated. Ako. Maaaring makita na hindi ka pa nakakasama sa isang relasyon at gusto ang pag-ibig. Gayunpaman. Ang pag-ibig ay hindi isang salakay na pasyang gawin at hindi ka dapat mabulag ng ang iyong damdamin sa unang paningin. Tumingin si Fane kay Sharon at sinira ang katahimikan. Ibinaba ni Sharon ang kanyang ulo at hindi nagsalita. Kumuha si Fane ng isang sigarilyo, sinindihan ito. At kumuha ng isang whiff. Nagpatuloy siya, nakikita ko na napakaganda at mabait ka. Tao. Kung hindi, ang ilan sa iyong mga kaibigan ay hindi mo ituturing bilang kanilang totoo. Kaibigan. Talaga. Salamat na siyahan ako na nakuha ko ang iyong papuri. Panipi. Ang mga mata ni Sharon ay naiilawan pagkatapos niyang marinig si Fane at nagpatuloy, sa totoo lang, alam ko. Natatanggihan mo ako, ngunit hindi ko maipagkasundo ang aking damdamin. Mas mahusay na mabaigo kaysa upang pigilan ito. Ang pagpigil ay hindi komportable. Inunat niya ang kanyang katawan. Kaluwagan pagkatapos niyang magsalita at nagpatuloy, sa kabutihang palad, hindi mo ako tinanggihan. Harap ng lahat kahit na hindi mo ako gusto. Ipinapakita nito sa akin na ako ay tama, ikaw ay talagang isang mabuting tao. Naiinggit talaga ako sa asawa mo, si Selena, para nakakatugon sa isang mabuting asawa. Sa pamamagitan ng paraan, magpapasaya ka ba sa akin? Iyon. Ginawa ko ang isang mabaliw na bagay pagkatapos na ma-instigate ng iba. Nakikita ko iyon. Ang ilan sa iyong mga kaibigan ay tunay sa iyo at nais mong makahanap ng totoong pag-ibig. Panipi. Ngumiti si Fane at nagpatuloy, gayunpaman, ang ilan sa kanila ay hindi iyong mga kaibigan ngunit nakakalaso na ahas. Nanatili sila sa tabi mo na naghihintay na gawing masaya ka. Panipi. Kabanata 324. Si Sharon ay hindi naniniwala matapos niyang marinig ang sinabi ni Fane. Ngumiti siya at sinabi, paano ito posible? Pinag-uusapan mo ba ang tungkol sa mga kaibigan na? Sa akin ngayon lang. Oo, pinag-uusapan ko ang tungkol sa isa na nakipag-usap sa akin. Tumango si Fane. Naniniwala siya na siya ay isang mabuting hukom ng pagkatao dahil sa ang kanyang karanasan sa hukbo at ang dami ng mga taong nakilala niya. Seren Smith. Paano ito posible? Siya ang pinakamahusay na gumagamot sa akin sa lahat ng aking mga kaibigan. Hindi niya ako nagustuhan at palaging naging maingat. Siya ay ang gumawa ng inisyatibo upang planuhin ang pagtatapat na ito. Sharon. Malinaw na hindi naniniwala. Gayunpaman, sumagot si Fane, kung gayon dapat siya. Ikaw ba? Isipin na ginagawa niya ito para sa iyo. Siya ang nais gumawa ng isang biro. Mula sa iyo. Imposibleng, nakilala mo lang siya minsan at hindi mo alam. Siya ay isang napakagandang tao. Si Sharon ay nanginginig ang kanyang ulo. Siya. Nais na maniwala na ito ay ibang tao at hindi matahimik. Ikaw ang isa na hindi maintindihan sa kanya. Ngumiti si Fane ng mapait at pinausukan ang sigarilyo sa kanyang kamay muli. Hayaan mo akong tanungin kita. Mayroon ka bang magandang figure at isang magandang mukha sa nakaraan? Oo, hindi ko makontrol ang aking jeta. Mag-drool ako at magnanasa. Para sa pagkain sa tuwing nakikita ko ito at nakakakuha ng timbang pagkatapos. Pinakamahalaga, nasisiyahan ako. Karamihan sa karne at matamis na bagay. Nagsalita si Sharon sa kahihiyan, nahanap ko. Ang pagtakbo at iba pang mga pagsasanay ay walang epekto sa akin. Sa halip, lumalaki ako. Sa tuwing sinusubukan kong mawala ng timbang. Kailan ito nagsimula?
Tanong ni Fane. Sa paligid. 3 taon na ang nakalilipas. 21 taong gulang lamang ako. Sigh, natatakot ako na hindi ko magawa. Hanapin ang aking tunay na pag-ibig sa hinaharap. Tumingin si Sharon kay Fane matapos siyang magsalita. Ako. Sa tingin ko ay hindi ako tumayo ng isang pagkakataon sa iyo. Hindi mahalaga kung gusto kita dahil mayroon kang asawa at hindi mo ako gusto. Sigh, ano ang dapat kong gawin? Ito ay inaabala ako. Haha, hindi maiwasang tumawa si Fane nang makita ang cute na ekspresyon ni Sharon. Huwag kang mag-alala. Ang kailangan mo lang ay mawala. Timbang. Tiyak na makakahanap ka ng isang taong gusto mo at gusto mo bilang kapalit. Magkakaroon ka ng tiwala sa sarili pagkatapos mong mabagal. Mas madaling sabihin kaysa sa tapos na. Ngumiti si Sharon. Wala akong ideya kung ano ang gagawin. Dapat ako. Nagpapasalamat hanggat hindi ako nakakakuha ng mas maraming timbang. Isipin mo ito, ginagawa mo ba? Ang matalik na kaibigan ay nag-aalok sa iyo ng pagkain ng palagi, o paminsan-minsan. Ito ba ay isang bagay? Kakaiba. Isipin ito ng mabuti. Magsisimula na siyang ibigay sa iyo. 3 taon na ang nakalilipas at hindi na tumigil. Alam ni Fane ang sagot. Inilaan niyang bayaran ang pamilyang George upang matulungan si Sharon pagkatapos ang insidente sa auction house. Wala siyang ideya na magkikita sila sa ilalim. Ang mga sitwasyong ito bago siya nagkaroon ng pagkakataon na bisitahin. Pagkain. Hindi ko iniisip. Kaya, sumimangot si Sharon at naisip ito. Nabigo siyang alalahanin kung mayroon si Seren. Binigyan siya ng regular na makakain pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito sa mahabang panahon. Mag-isip ng mabuti. Hindi ito dapat wala. Tiwala sa akin, dapat mayroong isang bagay. Sinasaktan ka niya. Nagtitiwala ako sa aking likas na hilig. May kumpiyansa na sinabi ni Fane. Kabanata 325. Inisip ito ni Sharon sa loob ng mahabang panahon bago mag-gasping. Alam ko, hindi. Pagkain, binigyan niya ako ng mga dahon ng tsaa. Sinabi niya sa akin na ito ay may mahusay na kalidad. At nagmula sa kanyang bayan. Sa palagay ko ang tsaa ay may magandang aroma kaya ako madalas itong uminom. Tumahimik si Sharon at huminga ng ibang hininga. Binigyang diin niya na ang tsaa na ito ay mahal at kakaiba kaya dapat ko lamang itong panatilihin sa aking sarili. Ay! Hindi ito binibigyang pansin ngunit ipinapadala niya ito sa akin tuwing buwan at patuloy na nagtanong kung natapos ko na ang tsaa. Bumagsak si Sharon at tumingin kay Fane. Sa kakilakilabot matapos niyang malaman ito. Sinasabi mo na mayroong isang bagay mali sa mga dahon ng tsaa. Tumango si Fane. Ito ay dapat siya. Tampered ang mga dahon ng tsaa. Paano niya magagawa iyon? Tinatrato ko ng mabuti si Seren. Bakit niya ito ginagawa sa akin? Nabigo si Sharon. Naglakad siya ng kaunti. Mga hakbang pabalik at ayaw na tanggapin ang katotohanan. Gayunpaman, anong Fane? Sinabi na may katuturan at alam niya na ang mga bagay ay hindi nagkataon. Posible ba na si Seren ay nais na gawing masaya siya para sa pagpaplano ng isang pagtatapat na bound upang mabaigo? Malalaman lamang ng mga pangkaraniwan ang tungkol sa mga gamot para sa pagkawala. Timbang at hindi gaanong tungkol sa mga gamot para sa paglalagay ng timbang. Bukod dito, ang gamot na ito ay kakaiba dahil ito ay magiging sanhi ng pagkawala ng kontrol sa mga tao. Appetite at bumuo ng malakas na pananabik para sa pagkain. Pag-ubos ng gamot na ito para sa A. Ang matagal na panahon ay haantong sa pagkagumon at magiging sanhi ng malaking problema para sa katawan. Bukod doon, walang malinaw na mga sintomas sa simula at ang mga sintomas ay unti-unting lumitaw pagkatapos ng isang buwan ng paggamit. Ang iyong kondisyon ay pareho sa mga sintomas. Ang iba ay hindi naririnig. Ang gamot na ito ay napakabihirang, kilala ito bilang Tenyo, dahan-daang paliwanag ni Fane. At ang bawat pangungusap ay kinilabutan si Sharon. Wala siyang ideya na ang kanyang pinakamahusay kaibigan ng tao sa likod ng lahat ng ito. Wala siyang ideya kung bakit siya nakakuha. Timbang at palaging sinisisi ito sa kanyang sarili sa pagiging gluttonous. Siya ay walang ideya na ito ay nasa ilalim ng impluwensya ng gamot. Ano ang dapat kong gawin? Ngayon, ibig bang sabihin ay mababawi ko kapag titigil ako sa pag-inom ng tsaa? Papampanan ko ba? Pababa na may pare-pareho na ehersisyo. Inaasahan ito ni Sharon. Nakaraan. Ang slimming down ay katulad ng himala sa kanya. Ito ay isang hindi kapani-paniwala at labis na pag-asa. Nakita niya ang pag-asa. Dahil maaaring matukoy ni Fane ang sitwasyon. Maaaring magkaroon siya ng isang paraan upang malutas ito. Haha, ang mga dahon ng tsaa ay dapat na nababad sa Tenyo liquid bago matuyo at ibigay ito sa iyo.
Madali itong mapupuksa. Ang pagkagumon kung sinimulan mo na lamang ang paggamit ng mga dahon para sa 1 o 2 buwan. Ngunit matagal mo nang ginagamit ang mga ito at hindi ka mabubuhay nang wala sila. Naade ka rito at matagal na para sa amoy nito. Tumawa si Fane at nagpatuloy, maaari kitang tulungan, ngunit kailangan mong aipangako sa akin na huwag akong hilingin sa akin. Kasal ka pagkatapos kung tulungan ka. Hayaan mo ako at maaari kang magpakasal sa isang binata. Sino ang mas mahusay kaysa sa akin? Mahirap makahanap ng isang mas mahusay na tao kaysa sa iyo. Sharon. Pouted bago magpatuloy, okay, mayroon kang aking mga salita. Titigil na kita. Hanggat tinatrato mo ako at pinamamahalaan kong mawala ng 25 kilo ng timbang. At ituturing kita bilang aking pinakamahusay, matalik na kaibigan kailanman. Sige, umupo. Pababa at gagamot kita ngayon. Pagkatapos mong bumalik sa bahay, huwag uminom ng tsaa. Na, hindi ka naguman sa amoy at maaari kitang gawin. Kasuklam-suklam. Tulad ng para sa 25 kilo na iyong nabanggit, ito rin. Little. Hindi ito magiging isang problema kahit na nais mong mawala ng 50 kilo sa loob ng ilang araw. Tumango si Fane at habang binuksan niya ang kanyang palad, isang maliit na kahon ang lumitaw. Ang hangin na ito, mayroong isang koleksyon ng mga karayom na pilak sa loob. Kabanata 326. Paano posible na mawala ang 50 kilo sa 3 araw? Magiging din iyon. Mabilis. Mayroon bang anumang mga epekto? Maaari bang gumana ang iyong mga karayom sa pilak? Ito ang unang beses na akong nakakita ng ganitong pamamaraan. Labis na nasasabik si Sharon. Kung si Fane ay hindi nagsisinungaling sa kanya, ang kanyang timbang ay bababa sa 50 kilograms. Kung iyon ang kaso, magiging payat siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa paligid ng 170. Ang taas ng sentimetro at ang kanyang figure ay magiging ganap na perpekto kung ang kanyang timbang ay sa paligid ng 50 kilograms. Haha, ang mga karayom na pilak ay upang mapupuksa ang mga lason sa ang iyong katawan. Kahit na ang iyong katawan ay hindi gumanti dito, nagdadala ang mga gamot. Mga lason. Ang mga lason ay nananatili sa iyong katawan at magiging maayos pagkatapos mong isuka. Ikaw. Hindi gusto ang mga dahon ng tsaa pagkatapos at maaari mong mapupuksa ang iyong pagkagumon. Itapon ang mga dahon ng tsaa kapag nakauwi ka. Tulad ng para sa slimming down, kukunin ko. Bigyan ka ng 3 table tas para sa paglaon. Ito ay isang bagay na ginawa ko sa aking sarili at ito ay nagkakahalaga ng isang mataas na presyo ng langit. Kumain ng isa araw-araw at sigurado ako na mawawala ka. 15 kilo araw-araw. Ngumiti si Fane at kumuha ng isang karayom na pilak. Dahan-dahan siya. Sinaksak ito sa isa sa mga puntos ng acupuncture sa tuktok ng ulo ni Sharon. Maaari mo bang makita ng malinaw sa dilim dito? Nag-aalala si Sharon. Pagkatapos ng lahat, Fane ay isang veterano, isang dating sundalo. Sinabi sa kanya ng isang sundalo na maaari niyang pagalingin ang kanyang sakit at alisin ang lason sa kanyang katawan. Isang bagay na nadama doon. Gayunpaman, palagi siyang inaasahan na slimming down. Ang kanyang buhay ay naging napaka nakakapagod habang siya ay huffing at puffing na naglalakad pataas at pababasa. Hagdan. Ginawa nitong walang kabuluhan ang kanyang pakiramdam at nais niyang isuko ang buhay. Nagkaroon si Fane. Binigyan siya ng pag-asa at maaaring ito lamang ang pag-asa niya. Kahit na ito ay lubos. Hindi makapaniwala na tinatrato siya ni Fane bilang isang veterano, pinili pa rin ni Sharon na maniwala ka kay Fane. Naisip ni Fane ang mga alalahanin ni Sharon at sinabing, huwag. Nag-aalala ka. Ako ay isang mataas na bihasang doktor sa warfield. Parehong pagpatay at ang pag-save ng mga tao ay ang aking malakas na demanda. Talagang, may alam akong isang himala. Doktor sa warfield at siya ay talagang mahusay. Nag-save siya ng maraming sundalo. Ang taong ito ang aking idolo. Hindi lamang siya isang Diyos ng digmaan, siya rin ay isang doktor na makatipid. Buhay. Napangiti si Sharon ng walang pasubali at sinabi. Si Fane, na nasa likuran niya. Narinig ito at nakaramdam ng awkward. Takot ba siya kung sinabi niya sa kanya na ang taong pinag-uusapan niya ay ang kanyang alagad, si Ethan Hayes. Maliit lang. Ang bilang ng mga tao ay alam na si Fane ay isang doktor na nagtatrabaho sa himala. Si Fane ay ang doktor sa simula ngunit siya ay nakatali sa ibang pagkakataon habang nagsimula ang mga takdang aralin. Upang mag-pile up, kasunod nito, natuklasan niya na si Ethan ay may kaalaman sa medikal. At napakalikas na matalino kaya ipinasan niya ang kanyang kaalaman sa kanya. Bagaman si Ethan
Ang mga kasanayan ay hindi kasing ganda ng kanyang at patuloy na tatawag sa kanya upang humingi ng tulong. Si Ethan ay kilala sa publiko bilang doktor na nagtatrabaho sa himala. Sa kabilang kamay, walang nakakaalam na ang mga kasanayan ni Fane ay mas advanced kaysa kay Ethan. Ano ang ginagawa mo? Nag-dinner si Selena hanggang sa napansin niya. Ang Fane na iyon ay hindi pumasok sa bahay ng mahabang panahon. Tumingin siya sa labas ng bahay at nakita silang dalawa na nakaupo sa ilalim ng puno ng Big Banyan. Siya rin. Nagtataka kaya lumakad siya papunta sa kanila upang tumingin. Nagulat siya. Ang nakita niya, si Fane ay talagang nag-prick ng isang karayom na pilak sa tuktok ng Sharon's ulo. Ang bodyguard na nanatili sa likod at responsable na ipadala si Sharon. Sinundan din ng bahay si Selena mula sa likuran. Halos tumalon siya sa takot. Nang makita niya kung ano ang nangyayari. Nagdilim ang kanyang mukha at siya ay nagsalita ng galit. Bata, anong ginagawa mo? Veterano ka lang. Kung may isang bagay nangyayari kay Miss Sharon, ang iyong buong pamilya ay kailangang mamatay sa kanya. Huwag makagambala, tinatrato niya ako. Hush si Sharon. Kabanata 327. Paggamot, si Selena at ang bodyguard ay natigil sa sagot. Ito. Ang binata ay maaaring magbigay ng paggamot. Gayunpaman, dahil binalaan sila ni Sharon na huwag magulo, tumahimik sila at maaari lamang maghintay ng tahimik sa tabi. Pagkatapos ng ilan oras, mayroong halos 12 mga karayom na pilak sa ulo ni Sharon. Fane. Bahagyang nakabukas ang mga karayom na may kumpletong focus at pansin. Inalis niya mga karayom ng paisa-isa. Ang bodyguard ay nakaka-relax nang makita niya iyon. Maayos si Sharon matapos mabagsak ang mga karayom. Bigla, naglabas si Sharon ng isang bibig ng dugo at naging mapatla ang kanyang mukha. Ano ang nangyayari? Binata, ano ang mali kay Miss Sharon? Patay ka kung may isang bagay. Maling. Natakot ang bodyguard nang makita niya ang nangyari. Siya. Masikip ang kanyang kamao habang tinitingnan niya si Fane na galit at malapit ng matumbok sa kanya. Ito ay nakakalason na dugo. Inilipat ko ang lahat ng mga lason sa kanyang katawan. Panipi. Ngumiti si Fane nang walang pasubali. Kinuha niya ang 3 mabangong table tas at ipinasa ito sa Sharon. Kumuha ng isang araw-araw. Tandaan na kunin ang mga ito kalahating oras pagkatapos. Almusal. Okay, salamat. Babayad kita kung talagang ginawa ko ito. Sharon. Ngumiti at nagpatuloy, ikaw ang aking matalik na kaibigan noon. Ngumiti si Fane at sinabi, hindi mo ako kailangang bayaran. Maaari kong ibenta ang aking gamot sa loob ng 10 o 100 milyon bawat tableta. Ibibigay ko ito sa iyo at may isang kahilingan lang ako. Itigil mo ako at itigil ang pag-iisip tungkol sa pagpapakasal sa akin, okay? Si Sharon ay labis na napahiya at ngumiti siya. Sige, ipinangako ko. Selena, sino? Ay nasa tabi, nadama na inilipat ng ginawa ni Fane. Nagyabang ang taong ito. Paano? Maaari bang magastos ang 3 itim bilang mga table tas ng uling? Si Sharon lamang, na isang. Si Simpleton ay maniniwala sa kanya. Oo, sa palagay ko ito ay pinakamahusay para sa iyo kung ikaw. Huwag iwanan ang iyong bahay sa loob ng 3 araw na ito. Magkakaroon ka ng madalas na mga biyahe sa banyo. Natatakot din ako na hindi ka makikilala ng iyong mga magulang kung magtago ka at biglang lumitaw sa harap nila. Huwag makilala ang sino man at makasama mo lang. Mga magulang, alamin ang mga resulta pagkatapos ng 3 araw. Naisip at paalalahanan ni Fane. Sharon, okay. Tulad ng para sa bastard na iyon, matahimik, hindi ko siya makikilala para sa 3 na ito. Araw. Babalik ako sa kanya pagkatapos kong gamaan ang pakiramdam. Masyado na siya. Gumagamot na ako. Napakahusay niya ngunit gusto niya akong saktan. Galit na galit si Sharon kung kailan. Naisip niya kung paano si Seren ang dahilan sa likod ng kanyang pagdurusa. Gusto niya. Tiyak na maghayganti para dito. Hindi nagtagal ay umalis si Sharon sa isang kotse kasama ang kanyang bodyguard. Anong gamot ang ibinigay mo sa kanya? Ipinagmamalaki mo pa na maaari itong ibenta. Para sa 10 hanggang 100 milyon. Matapos umalis si Sharon, sumulyap si Selena kay Fane at tanong, isang kamangha-mangha at mabisang gamot. Ngumiti si Fane at sinabi, mahal, bakit mo ako sinundan? Nag-aalala ka ba na magiging ako? Inagaw. Kabanata 328. Imposible. Maaari kanyang dalhin sa aking mga kamay, walang nagmamalasakit. Pagkatapos ng lahat, ikaw. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pera kung umalis ka sa kanya. Mabuti para sa iyo na. Kumuha rin ng isang matabang asawa.
Naantig si Selena ngunit ayaw nitong aminin ito. Siya. Lumiko at naglakad papunta sa bahay. Wala siyang ideya kung paano ang sinumang babae ay ipagtapat at magmungkahi na mag-feign pagkatapos ng kanyang ilang araw na bumalik sa bahay. Sa una ay naisip ni Selena na siya ang batang mayamang babae na nagsuot ng maskara at nagkaroon ng magandang figure. Kung si Fein ay may kaugnayan sa babae, gagawin niya. Iwanan siya at ang kanilang anak na babae. Siya ang magiging pinakamalaking biro sa mundo. Wala siyang ideya na ito ang magiging taba na babae, si Sharon George. Kahit na mataba siya, may magandang pundasyon siya. Ito ay magiging mahalagang balita kapag si Sharon nagiging isang magandang ginang makalipas ang 3 araw. Si Fein ay ngumiti ng walang pasubali at mabilis na naalala ang isang bagay. Sinampal niya ang kanyang ulo at bulalas, she asterisk T. Nakalimutan kong paalalahanan siya na huwag sabihin sa kanino ang tungkol sa kung paano ko siya tinulungan. Magkakaroon ba ako ng problema kung sinabi niya sa mga tao tungkol dito? Ang 3 table task na iyon ay para sa siya upang payat. Nakaramdam si Selena ng awkward. Ang kalagayan ni Sharon ay patuloy sa loob ng maraming taon. Marami siyang binisita ng mga doktor ngunit hindi nila magagawa gumawa ng isang diagnosis at pagalingin. Maraming tao ang tumawag sa isang kakaiba sakit. Lahat ay nadama na walang paraan upang pagalingin siya. Si Fein ay mayroon lamang. Binigyan siya ng 3 table task at iyon ba ang magiging lunas? Nagtataka siya kung si Fein ay pagsisinungaling kay Sharon. Naisip ni Selena, ang mga table task na ibinigay ni Fein kay Sharon. Walang anumang mga epekto kahit na hindi ito makakatulong sa kanya na mawalan ng timbang. Pagkatapos ng lahat, si Fein ay hindi bobo kaya hindi niya bibigyan ang kanyang lason o nakakapinsalang gamot. Siya ay talagang umalis. Mabuti na umalis siya. Mabuti ang lahat hanggat hindi siya galit. Nakaramdam si Fiona nang makita niya sina Fein at Selena na bumalik. Kahit na si Sharon ay chubby, medyo kagandahan siya. Fein, kaya mo talaga. Isaalang-alang siya. Gayunpaman, gagana lamang ito kung siya ang pangalawang asawa at mga address. Selena bilang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Ina, mahal na mahal mo ang pera. Selena ay hindi nagsasalita at sinulyapan niya ang kanyang ina. Haha, sino ang hindi nagmamahal? Pera. Titingnan tayo kung wala tayong pera, hindi tayo makakaya ng karne kung wala tayong pera, kakailanganin mo pa ring pumili ng basurahan tulad ng ginamit mo. Kung wala tayong pera, hindi magkakaroon ng pera si Kylie upang mag-aral sa isang normal kindergarten, hayaan ang kindergarten na pinag-aaralan niya ngayon. Ikaw ba? Isipin ng pera ay hindi mahalaga. Marami akong pinagdudusahan mula sa kakulangan ng pera. Nitong nakaraang 5 taon, nasiyahan kami ng masarap na pagkain noong nasa Taylor kami. Pamilya. Dahil kay Fein, kailangan nating nagsimulang magreklamo si Fiona at ginawa. Hindi titigil kahit na binalaan siya ng kanyang anak na babae. Maaari lamang siya panatilihin ni Selena. Sarado ang bibig. Wala siyang ideya kung gaano katagal magreklamo si Fiona kung hindi siya. Tigilan mo na siya. Hobby, pumunta sa hapunan. Natapos na namin ang aming pagkain. Sa wakas, Selena tumingin kay Fein at sinabi. Di nagtagal, umuwi si Sharon ng mag-isa ng maligaya. Gayunpaman, ang bawat miyembro ng pamilyang George ay naghihintay sa kanya sa pintuan. Tatay, Mom. Nakaramdam si Sharon ng isang bagay na hindi kapani-paniwala tungkol sa kapaligiran kaya binati niya si timidly. Kabanata 329. Sundan mo kami sa bahay. Sinabi ni Mr. George na may madilim na mukha. Sa lalong madaling panahon, si Sharon at ang iba pa ay dumating sa isang napakalaking sala. Narinig ko na ikaw. Kinumpirma sa isang tao ngayon. Ang taong iyon ay isang lalaki na ikinasalsa. Ang pamilya ng asawa at isang veterano, di ba? Hindi lamang na siya ay mula sa isang mahirap na pamilya. May asawa siya at anak, di ba? Galit na galit si Mr. George. Kanya. Pinabayaan siya ng anak na babae at ito ay mantsa sa pamilyang George. Prestihiyo. Bagaman nakakahiya ito, lahat ay maaaring mapatawad kung magtagumpay siya. Hindi bababa sa kanyang anak na babae ay nakakuha ng asawa. Gayunpaman, hindi alam ni Fein si Sharon. Malaki ang posibilidad ni Sharon na hindi pagtupad ang kanyang pagtatapat. Ang kanilang pamilya. Mawawala ng mukha kung siya ay nabigo. Tatay, wala akong ideya na nagmamalasakit ka pa rin. Sobrang para sa akin. Alam mo ang tungkol sa lahat ng mga detalye. Ibinaba ng ulo ni Sharon. Lihim na ngumiti at sinabi. Ikaw, galit na galit si Mr. George nang siya nakita ang kanyang anak na babae na ngumiti. Sinulyapan niya ito. Alam mo ba na inilagay mo kami sa kahihiyan dahil inamin mo at tinanong ang isang tao mula sa pamilyang iyon?
Background upang pakasalan ka. Hindi ka lang ang nakakahiya, kami bilang isang pamilya ay apektado din. Oo, Sharon. Ang iyong mga admirer ay nagmula sa magagandang pamilya at ikaw, mas gusto ang isang sundalo. Sai, wala akong ideya kung ano ang nasa isip mo. Sharens. Galit na galit si inay kaya hindi siya nagsasalita. Halos malabo siya nang siya. Alam ang tungkol dito. Ang kanyang anak na babae ay walang kahihiyan. Ang pangunahing pag-aalala ay, sa kanya. Ang anak na babae ay nakakakuha ng timbang habang lumipas ang mga araw. Kung hindi ito tumigil, siya. Natatakot na ang bigat ng kanyang anak na babae ay tumama sa 150 kilograms. Tatay, ina. Napakagandang tao niya. Bukod dito, hindi mahalaga na tanggihan. Upang mapanatili ang damdamin sa aking sarili ay mas masaktan. Ipinaliwanag ni Sharon. Gayunpaman, siya ay isang napakagandang tao. Kahit na hindi niya ako gusto, hindi niya. Tanggihan mo ako sa publiko. Tinanong niya ang aking mga bodyguard at mga kaibigan na umalis bago siya. Iminungkahi na magsalita kami ng pribado. Sa ganoong paraan, hindi lamang na hindi ako publiko. Nahiya, pinarangalan niya ako sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa akin ng pribado. Ngumiti si Sharon at, patuloy, lahat kayo ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa akin. Kahit na hindi ako maaaring. Sa napakagandang tao, nagpapasalamat ako na nakilala ko ang isang mabuting taong katulad niya. At maaari kong makilala ang isang tao na angkop para sa akin sa hinaharap. Hindi ka tinanggihan. Sa publiko, nagtanong sa iba na umalis muna. Si Mr. George ay hinalinhan at nalilito sa parehong oras. Parang si Fane ay isang napakagandang tao. Inilalagay niya ang kanyang sarili sa sapatos ng ibang tao at nagmamalasakit sa kanilang damdamin. Oo. Tatay, ina, hindi ako aalis sa bahay ng 3 araw. Hindi kayo dapat lumabas din. Manatili at tingnan kung paano ako payat sa loob ng 3 araw. Mawawalan ako ng 50 kilogram sa 3 araw. Ito ang sinabi sa akin ni Fane. Sino ang makikilala? Na siya rin ay isang doktor. Ngumiti si Sharon at nagbuntong hininga ulit. Sai, ako talaga. Nais mong pakasalan siya. Napakaganda nito kung gusto niya rin ako. 53 araw. Dapat siyang sinungaling. Si Mr. George at ang kanyang asawa ay tumingin sa bawat isa. Iba pa at hindi nagsalita. Kabanata 330. Sinungaling. Imposible, tiwala ako sa kanya. Ngumiti si Sharon at nagpatuloy, babangon ako. Maligo, at matulog. Bukas ng umaga, pagkatapos kong magagahan, kaya mo. Alamin kung paano ako mawalan ng timbang. Naglakad siya patungo sa villa na nanatili siya. Sa matapos siyang magsalita, inihanda namin ang iyong paboritong, kita ng manok, cake at iba pang masarap na pagkain. Hindi mo nais na maghapunan. Tiningnan ni Mr. George ang kanyang anak na babae mula sa likuran at nagtanong sa kawalan ng paniniwala. Ilang araw na ang bumalik, Sharon. Sasabihin na nagugutom siya at nagsimulang kumain at uminom sa kanya. Nilalaman ng puso. Talagang sinabi niya na nais niyang maligo at matulog. Tumalikod si Sharon at sumimangot. Kakaiba iyon. Hindi ako nagugutom ngayon. Ito ay tulad ng wala akong gana. Naglakad siya sa labas ng kanyang sarili pagkatapos niya. Tapos na magsalita, naintindihan niya ng mabuti na ito ang epekto ng Fane. Pagpilit sa mga lason sa labas ng kanyang katawan. Hindi siya nagugutom. Bawat miyembro ng binuksan ng pamilyang George ang kanilang mga mata na parang nakakita sila ng mga multo. Ang mga miyembro ng pamilyang George ay hindi nagbigay pansin dito. Nagpunta sila sa kama pagkatapos ng pagkain. Kinaumagahan, nagising si Sharon at nagkaroon ng pagkain. Ginawa niya. Hindi kumain ng marami na may isang baso lamang ng gatas ng soya at 2 mga crawler ng chino. Sharon. Nagpahinga sandali pagkatapos ng pagkain bago kumuha ng tableta at handa na. Lunukan mo. Maghintay, ano ang gamot na ito? Sino ang nagbigay nito sa iyo? Galing ba ito? Ang sundalo. Nagulat si Mr. George nang makita niya ito at mabilis. Nagtanong tungkol sa mga detalye. Oo, ibinigay niya ito sa akin. Sinabi niya na ang gamot na ito gumagana ng maayos. Ngumiti si Sharon. Hindi mo maaaring kunin iyon. Sharon. Hindi inaasahan na lumakad si Mr. George, sinampal ang kanyang kamay, at sanhi ng pil upang mahulog sa lupa. Humakbang pa siya. Bakit kainin ito? Paano? Kumakain ka ng gamot na ibinigay ng isang sundalo. Ikaw lang ang tagapagmana ng George. Pamilya. Kung mamatay ka, maiiwan tayo ng wala. Tatay, bakit ka lumakad? Ito. Halos sumigaw si Sharon mula sa galit nang makita niya ang tableta na naging
Durog sa pulbos. Dumaan ako ng maraming paghihirap upang makuha ang tableta na ito. Bakit ka lumakad? Anak na babae, hindi mo maaaring kunin ang gamot na ito. Humakbang si Madam George at sinabing, siya ay isang sundalo lamang, hindi isang doktor. Paano ka makakain ng isang bagay mula sa kanya? Sino sa palagay niya siya? Ano? Dapat ba nating gawin kung may mangyayari sa iyo? Ina, sinabi niya na siya ay isang doktor at makikilala niya ang dahilan ng aking sakit. Mayroon lamang akong isang ito. Pagkakataon. Lahat ng iba pang mga doktor ay nabigo na pagalingin ako. Tinapon ni Sharon ang kanyang paa. Galit. Kung kailangan kong ipagpatuloy ang aking buhay tulad nito, mas gugustuhin kong mamatay. Kaya, kailangan kong subukan. Ito bukod, alam mo na siya ay isang sundalo na nakikipaglaban sa katisiya. Paano? Ang isang taong katulad niya ay nagpapakain sa akin ng lason. Ngunit, hindi ito mukhang gamot. Ang gamot mula sa regular na ospital ay nagmumula sa mga tablet at kung ano ang ibinigay niya. Hindi ka lamang mukhang itim tulad ng defecate ng mga daga, mayroon itong bahagyang baho dito. Ay! Pinaghihinalaan na ito ay defecate ng mga daga na siya ay humubog sa isang bola. Sinabi ni Mr. George. Walang magawa. Hindi sila pinansin ni Sharon. Lumakad siya at uminom ng tubig. Pagkatapos ay kumuha siya ng isa pang tableta, inilagay ito sa kanyang bibig at nilamon ito. Bago pa napagtanto ng iba ang ginawa niya. Marami pa. Huwag lunukan. Miss Sharon, mapanganib ito. Hayaan ang ibang tao na subukan muna ito. Gayunpaman, ito. Huli na. Nilamon na ni Sharon ang tableta. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.